Hebrew chapter 12 verses 1 to 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Tayo pong lahat, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Para sa awit ng pagsamba, awitin po natin ang To God Be the Glory. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananako. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa tuti binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos, tunay nakakamtin. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Bawat kaloob ni dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay ating nang makita. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasalamatan sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, para kami ay magpuri at makinig sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessings na binigay mo sa amin, sa patuloy na pag-iingat at paggabay sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa mga pagkakasala at mga pagkukulang namin, Panginoon. Ikaw ang maging sentro ng aming pagsamba. I-bless mo po ang magbibigay ng mensahe mo ngayon, Panginoon, at kaming mga tagapakinig ay handa mo ang aming mga puso at isipan para maisapamuhay namin ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po ng napakarami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede bang batiin natin yung katabi natin ng good morning with a smile? Good morning. Sige po, lahat ng anak ng Diyos na ready nang magpuri sa Panginoon, tayong lahat ay tumayo at palakpakan natin si Lord. Hallelujah!
Patuloy natin hilingin na yung bukas na puso na handang magpuri sa Panginoon. Naniniwala ako na ang bukas na puso na handang magpuri sa Panginoon ay kaakibat din ng pag-iisip. Kaya naman, patuloy nating buksan natin mga puso, mga kaibigan, mga kapatid, at ibigay natin yung pinakamataas na papuri sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, awitin natin ang Open the Eyes. Sige po, ipalakpak natin ating mga kamay. Sing it together. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Go on, church. Declare. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Once again, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Once again, to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah, Lord. Dahil sa ating pong pagpapatuloy, tayong manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa aming pagsambang ito. Patuloy na ihanda mo ang aming puso't isipan upang kami ay matutong makinig, Panginoon, sa mensaheng ibibigay mo sa amin. Lord, sa diwang ito, wala kaming ibang hinihiling, kundi i-ready mo ang aming mga puso't isipan. At anuman yung mga maririnig naming mensahe, Panginoon, anuman yung mga dala namin sa pagpunta sa bahay-sambahang ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, na meron kang kasagutan, Panginoon. And right now, Lord, bine-bless mo na ang iyong tagapagsalita, Panginoon. Puspusin mo siya ng iyong banal na Espiritu
upang Panginoon maging daluyan siya ng pagpapala na magpupunta sa aming lahat. Maraming salamat, Lord. At patuloy kami nga awit, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let us declare. And precious, purify.
Alam mo yung mga nais ng puso't isipan namin, Lord. Ngunit hayaan mo na ang will mo ang siyang manaig para sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin si Lord. Hebrew chapter 11 verses 23 to 31. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumaway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nagudyok kay Moises, nalisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inuutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat ng pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Egyptyo nang ang mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Tayo pong lahat. Dahil sa pananampalataya, si Rahab ang babaeng nagbebenta ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Purihin ng Panginoon, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. God's morning po. Yan, ngitian po natin ating mga katabi, yung mga nasa likod natin. Isang pinagpalang umaga na binigay sa atin ng Panginoon. Na bagamat umulan kanina ay maganda yung panahon para sa ating lahat. Medyo malamig ng konti yung ating bahay pagsamba. Ang ating pong mga kapatid na kasama natin online, binabati din natin. We are live at lagi po natin silang nakakasama kahit sila po ay nasa ibang bansa. We would like to announce that last night, Friday night, ay ginanap uli ang youth ministry overnight at ilang mga kabataan po natin ang nakadalo. So gusto po naming ipaalam sa mga magulang, tulungan niyo po kami na kasi hindi natin sila namimit na weekly, once a month lang ito, kaya tulungan natin na makarating sila sa itinakda na overnight fellowship. Then kahapon, ginanap natin yung ating PRIDA outreach sa Home for Girls. Mayroon po doon na 65 young girls na ating pong nadalaw. Mayroong 3 baby ba? 3? 65 plus 3.
na mga bata na doon na po ipinanganak. At kagalakan natin po na maging bahagi ng pagdalaw, ministry, makapagdala tayo ng kung anuman doon sa kanila. Salamat po sa mga sponsors. Like ko pong ina-announce, if you want to join us, kasi every other month, parang dito tayo sa Home for Girls, tapos lilipat po tayo. September 13, may date na po. Dito po tayo, kasama natin yung CLG officer ng ating pong school. Dito naman po tayo. If you want to join po, at gusto ninyo pong makaranas ng gano'n pong ministry, ay you can be part. At pwede po kayong sumama. So, salamat sa mga laging nagluluto, yung Ramat family, sa kanila pong pagsiserve. Nakasama po namin sila kahapon. Then, ito po, announcement po, joint fellowship ng young adult at adult ministry. Ibig sabihin po, yung medyo may gulang na, saka yung mga adult, lahat po tayo pinagsama-sama po natin sa Sabado alas 4 ng hapon. Mayroon pong pinag-uusapan, i-finalize po namin mamaya na hindi po problema yung wala po kayong masakyan, susunduin po kayo ni Noah. Para ano po natin, mayroon po akong ano dito, ipapaliwanag ko sa council mamaya at ipapaliwanag ko rin doon sa ano po, mayroon pong ano to bakit kinakailangan present po kayo. At least one of the fellowship ng ano na ito. Kung kabataan po kayo, dumalok kayo sa kabataan, once a month lang naman. Kung young adult kayo, kalalakin, kababayan kayo, may tinakda, dapat makadalo po kayo. Huwag ninyong palagpasin yung buwan na wala kayong nadaluhan. Kasi minsan lang po yun sa isang buwan eh. Kaya gusto natin, kung ang problema po ninyo, umuulan, di po ako makapunta, susunduin po kayo. Yun po yung napag-usapan. I-finalize po namin, then iayos po natin, madali naman sa communication. Kasi po, we are planning more than that. Gusto natin na lumago, na ang taon na ito ay isang taon ng pagpapanibagong sigla para sa atin. Lalo na po ako, ang pakiramdam ko po kasi, malapit na po akong malipat. Kaya nagpupursige ako na mayroon pa akong magawa. Pang 8 years ko na po ngayon eh. Yung mga pastor po, 2, 3, 4 na taon nalilipat na eh. Parang extension na po ito sa akin. Kaya ako po ay nag-iisip pa. Pero kung wala na po akong magawa, pwede naman akong malipat. Baka mayroon pa. Yun po ang aking iniisip. Kaya nagpupursige po ako. So, council meeting po after service. Maiksi lang naman po siguro ito. So, yun po ang ating mga announcement. At special po sa atin ang third Sunday. Third Sunday ba ngayon? Kasi dito natin binabati yung my birthday ng every month. So, tawagin natin yung pasimuno, si Dex. Okay, sorry po, pasimuno. Ayan, yan po, third Sunday po muli. Tayo po ay may mga pabati muli for the month of August. So, disclaimer, ulito, ito pong mga nakuha kong mga informasyon ay base lang dun sa mga nalaman ko. So kung hindi po kayo matawag, kung August ang inyong pong birthday or August ang inyong anniversary, kayo po ay pupunta rin po rito. So ito lang po. So hindi pa po kasi tapos ang aking pagsasaliksik kung sino may birthday ng August. Binabase ko lang sa nag-post sa Facebook o kaya kung sino yung nalaman ko. Kaya ito lang po. So August 7, happy birthday po si Teo. Wala pa yata si Teo. Kukunin na lang siguro nung isa sa magulang niya. August 8, yung bininyagan po natin, yung apo ni Kuya Jess, si Jairo Perarisa. Pwede pong kukunin ni Lolo yung cake ni Jairo. Hali po kayo sa harap. Pwede pong kunin ng Lolo. Pwede rin kunin ng magulang kay Teo. August 9, si Kuya Ben Castillo. Ben Castillo, nandito po siya. Pwede rin pong kunin ng kamag-anak. Kung Teacher Casey, patulong po na mag-abot
Sige. August 10, Sherilyn Pulido, nasabi ko na ba? O pwede rin kunin ng kapatid. Okay. August 11, Eric Castillo. Ayan. August 12, nandito po si Mami Dalia Bajo. Ayan. And then sa 22, si Romel. Okay, si Romel. Dito po kayo, aakyat po kayo sa harap. Wala rin si Romel pero pag dumating siya, meron pa rin naman siyang cake. Ayan po yung meron akong information. Sino ba sa inyo yung may birthday ng August? Hali po kayo. Pati po wedding anniversary. Birthday din ba ni baby? August? Kay ate. Okay, kay Cherilyn. Ayan. Meron pa po ba may August? Hali po kayo at aawitan namin, hindi man kayo nandirito. Meron po ba? Tingnan nyo nga po dyan. Baka meron pa pong nahihiya. Huwag po kayo mahihiya. Na sumama po. Wait, August po dyan? Meron pa po? August? Pati po wedding anniversary. Wala may tinuturo. Sino tinuturo? Si August po siya. Ayan, August. Ano pong pangalan po ni ate? Hana. Anong birthday mo, Hana? Sa 24, August 24. Happy birthday, Hana. Okay, meron pa ba? August. Okay, wala na po. Last call. Wala na. Okay. Yung wala po nung July, meron po ba dito na hindi ko nabigyan ng July? Na nag-birthday ng July. Meron po ng July? O, ka-birthday ko ng July. Hali po kayo, kasi kung hindi po kayo nabigyan ng July, ano pangalan ni Kuya? Ano pong po? CJ, ayan. July, ano ka Kuya? 25, July. 20 ba? Meron pa po ba? July? Kasi nagsimula lang po tayo June. Okay, yung June, baka meron pong hindi ko nabigyan. Para po maubusan natin itong cupcake. Kung wala na po, okay na po. Last hirit. Wala na. Awitan natin. Happy. Leia. Ano pong birthday? Mama ni Axel po ay? August. Saan si Axel? Axel, kunin mo daw yung cupcake ni Mami. Ayan. Sige, bubuksan po muna natin ang mga makandila. Tapos tutugtog sa atin. Ay, ano? Okay, kantahan po natin ang mga may birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Minsan pa po, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Minsan pa po, isa pa, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tawagin po natin si Papa para pag-pray po yung ating may Sige po, lahat po tayo, itaas natin ang kamay natin sa kanila. Father God, samahan po naming magpasalamat ang aming mga kapatid na may birthday ngayong buwan at nung nakarang buwan. Salamat po dahil ikaw ay Diyos na lang pagpapala. Dalangin namin, Panginoon, na marami pang kaarawan, marami pang pagpapala, marami pang biyaya na maranasan ng mga kapatid namin na ito. At patuloy ng buhay na ito na ipinagkakalob mo ay ipaglilingkod namin sa iyo. Dalangin ko po ang kanilang mga personal prayers. Salamat po sa mga tugon mo. Itong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless po. Yay! Sige po, sama-sama po tayo na pasalamatan ng Panginoon. Salamat po aming Ama dahil nandiyan ka lagi na nagpapala sa amin. Napakabuti mo po sa lahat ng panahon at ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Maging kami man ay hindi tapat, nananatili kang tapat. At mula doon, pinangahawakan namin
ang iyong mga pangako. Alam po namin na pagpapalain niyo po kami sa anumang kalagayan ng buhay, lagi kang nandyan. Masagana ang iyo pong pagkilos sa amin. Dumating man ang mga unos ng buhay, mga pagsubok at problema, mayroon kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa amin po ay nagpapala. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, tinutugon niyo po kami. Kung kami po ay magkasakit, pinagpapala niyo po kami ng kagalingan. At minsan pa, Panginoon, anumang kalagayan ng iyong mga anak, anumang karamdaman, Lord, idangkin namin ang pagpapalakas mo, ang pagpapala mo, ang pagpapagaling mo. At alam po namin na Diyos ka na walang imposible sa iyo. Narito man o nasa ibang lugar o nasa hospital ang aming mga ipinapanalangin na may sakit, inaangkin namin. Because we apply your stripes on the cross. Salamat po sapagkat nandyan ka para sa amin lagi sa lahat ng pagkakataon. Dalangin namin, patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong iglesia, ang Castillejos Methodist Church. Salamat po sa mumunting kapamaraanan. Gawin niyo po kaming ilaw sa sanlibutan. May pagpatuloy po namin, Panginoon, ang aming pong outreach ministry sa Preda. Maabot namin sila, Panginoon, ang mga nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng lakas, at higit sa lahat, nangangailangan ng Diyos. Ipakilala ka namin, Panginoon, sa mga paraan na pinagkatiwala mo po sa amin. Salamat po sa mga donors and sponsors at sa lahat ng mga kasama naming naglilingkod. Patuloy niyo po silang pagpalain, sila na nagbigay, higit pang ibayo ang ipagkaloob mo po sa kanila. Natotoo nga pong mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sapagkat binubuksan mong muli ang pinanggalingan ng pagpapala upang punuin mong muli, upang patuloy kaming makapagkaloob sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, we are looking for more souls. Bigyan niyo po kami ng lugar, bigyan niyo po kami ng mga tao na muli naming aalagaan. May pakilala ka, may pahayag ang iyong kadakilaan, may pahayag ang iyong pag-ibig, at may pahayag ang iyong pagliligtas. Salamat po sapagkat alam po namin na kung anong laman ng aming mga puso, pinagpapala mo po ito. At dalangin namin, Panginoon, ang kapahayagan ng iyong biyaya para sa lahat ang siya po naming maranasan. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran. I-bless niyo po ang mga bata, ang mga kabataang may gulang at ang mga may gulang, mga nanay at tatay. Sa iyo namin pinagkatiwala ang panibagong lakas. Abutin niyo po, Panginoon, ang mga kasama namin online sa pamagitan ng kanila pong pakikinig, pagsama sa pagsamba, sa pamagitan ng kanilang screen monitor. Lord, abutin niyo po, anuman din po ang pangailangan at kalagayan. In the name of Jesus, we speak blessing, we speak healing, we speak miracle, we speak breakthrough in the name of Jesus. Lord God, continue to bless us. Nakikiisa po kami sa panalangin sa kapayapaan at kaayusan ng buong mundo. Dalangin namin ang mga lugar, ang mga bansang nagigirian, ng mga may digmaan, ng hindi pagkakaunawaan, maging sa sarili naming bansa, Panginoon. Lord, dalangin namin ang patnubay mo. Ito po'y panalangin namin sapagkat alam naming ang aming bansang Pilipinas ay minamahal mo. Gagamitin mo ang mga Pilipino sa mga susunod na hakbang ng iyong pong pagpapalaganap ng iyong paghahari. And therefore, God, we continue to declare that Philippines is for Christ.
We are aiming, O God, for a righteous government. Dalangin namin ang iyo pong mga plano, ang iyo pong pagkilos. Wasakin niyo po ang mga hindi pagkakaunawaan, ang korupsyon, ang lahat ng hindi kaayusan. Lord, dalhin niyo po kami sa isang pamunuan na mayroong takot sa iyo. Panghawakan po namin ang iyo pong kalooban at yan po ang pangyarihin mo sa bansang Pilipinas. Lord, spare us, God, sa calamities. Ilayo mo po mga bagyo, mga malalakas na pagbusang ulan. Dinadalangin din po namin ang kinatatakutang Big One. Ikaw po ang Diyos na sa amin po ay sumama upang sa lahat ng pagkakataon, ligtas po kami. Higit sa lahat, ang aming pong espiritual na lakas, ang aming espiritual na buhay. Pinakananais po namin na ito po ay lumago. Lord, as your servant na isinugo mo sa lugar na ito, dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na biyaya mo upang po kami ay maging matatag, malakas, magkaisa sa diwa ng pagtayo sa iyong salita at pagnanais na lumago ang aming pananampalataya. Salamat po sapagkat alam po namin na nandyan ka. Hindi niyo po kami pabayaan. Lord, I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Palahan niyo po kaming lahat. Sapagkat ang lahat ng ito ay pinapadalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. As the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
Mga bata, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang kay ganda na inyong pinagkaloob. Salamat po sa mga talentong ibinigay nyo sa mga batang ito na sila ay umaawit, nagpupuri, kumakanta para kayo po Panginoon ay papurihan. Salamat po sa mga batang nakaluhod sa inyong harapan. Dalangin ko po Panginoon kung ano man ang kanilang dinadalangin, kung ano ang ninanais ng kanilang puso, at kung yun po ang nais ninyo para sa kanila ay matupad po ang lahat ng iyon. Dalangin ko po sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral, ay ingatan niyo po sila, gabayan, at lagi niyo po Panginoon ilalayo sa anumang mga kapahamakan. Sa mga batang may mga sakit, karamdaman, dalangin ko po Panginoon na inyo po silang hipuin ng inyong mapagpalang kamay, alisin ang anumang sakit na kanilang nararamdaman. Salamat Panginoon sa lahat ng mga biyayang inyong pinagkakaloob sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, sa unang pagbasa, buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ni Isaiah, chapter 5, verses 1 to 7. Ito po ang sinasabi. Awit tungkol sa ubasan. Mayroong ubasan ng aking sinta sa libis ng bundok na lupay mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito'y katwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Para po sa pangalawang pagbasa, tumayo po tayong lahat at buksan ang ating Biblia sa aklat ni Lucas, Kabanata 12, talata 49 to 56. At ito po ang sinasabi. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nagbabagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagbahabahagi. Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae.
Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita niyong kumakapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at ganun nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit. At ang ganun nga, mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan ng lupa at sa langit. Bakit hindi niyo maunawaan ang mga tanda ng kasulukuyang panahon? Pagpalain po tayo sa pagbasa sa banal na kasulatan. Words of life and beauty, teach me faith and duty, beautiful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. And sabi po sa Hebrews, faith is the assurance of the things you can't see. Yung assurance po. It's like putting all the eggs in one basket without knowing kung ilan doon yung mag-hatch. And ito pong song na ito is a testimony for Tem and I and sa family namin na sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng decision is unahin si Lord. Kasi siya naman yung higit na nakakaalam nung pinakamabuti. And yung faith po, hindi mo alam yung hinaharap, pero nagtitiwala ka dun sa Diyos na siyang nakakita nung past, present, and maging yung future natin. And knowing God, kailanman hindi niya binigo yung mga taong lubos na nagtitiwala sa Kanya. At sabi nung song, into your hands I commit again with all I am, for I am yours. Si Lord po, kapag pinagkatiwala mo sa Kanya yung lahat, at siya yung hinayaan mong kumilos sa buhay mo, anumang season ng napagdaanan mo, you will just trust God at patuloy na hahawak dun sa kabutihan niya. For the Lord never changes. Kahit anong season ng buhay natin, si Lord constant. The Lord is good. The Lord provides. The Lord loves. The Lord forgives. The Lord gives breakthroughs. The Lord heals. And it is the truth.
the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe for always your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sabi po sa Romans 12, for offer yourselves as living sacrifices, holy and acceptable. Ito po yung pinaka-highest na offering na pwede nating ibigay kay Lord. To God be the glory po. Purihin ang nagpapala, Diyos ang buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala at biyaya, salamat po sa lagi-laging pagkakaloob mo ng biyaya, ang higit pa sa aming mga pangailangan. Tunay nga pong ikaw ay Diyos ng higit pa sa sapat. Mula dito, Panginoon, dinideklara po namin ang aming katapatan na magbalik sa iyo, kilalanin ang mga pagpala, at muling dumadalangin na ibayo pang pagpala ang aming maranasan. Through these offerings, O God, I declare financial breakthrough in the name of Jesus. Maranasan namin ang siksik, liglig, umaapaw na pagpapala na inyong inilaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.
Praise God. Muli po mas malakas na palakpak pa para sa ating Panginoon na siyang patuloy na nagpapala po sa ating. So, third Sunday na naman po, kaya nandito naman po ako sa inyo pong harapan. Tuwing third Sunday ay ako po ang inyong pong nakakasama na siyang ating pong mensahero po sa ating pong mensahe ngayon sa ating pong pagsamba. Tapos na po yung nakaraan ay 45. So ngayon po ay 45 and 1 month na po ako. Yan. So yung mga nandirito po nung nakaraan ay nakakaintindi po sila. Ang mensahe po naman natin ngayong umaga na ito ay meron lang pong isang salita na pamagat. Ang pamagat niya po ay iba. Ibig sabihin ng mensahe natin na hindi po katulad ng mga mensaheng narinig na dati. Ito po'y iba. Kaya po please, wag po kayong matulog. Iba po ito. Huwag niyo pong tulugan yung mensahe kasi ibang mensahe po itong maririnig natin. Ito po'y galing po dun sa dalawang teksto na kasama sa lectionary natin this week. Dun sa Luke chapter 12, 49 to 56 at yung Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Weeks ago, tinignan ko na po kagad kung ano yung verse ngayong linggo na ito. At sabi ko, nung binasa ko yung text, bakit ito yung text? Sana may iba. Sana ibang text yung napunta sa akin. Gusto ko sana magpapalit kay Papa, parang ayoko ngayong linggo na to. Kasi kakaiba yung teksto na pag-aaralan natin ngayong umaga. Iba rin po ang title ko ngayon kasi po first time kong gagamitin tong text na ito. Sa ilang taong kong nagsisermon na bilang pastor, local pastor, at ngayon lay minister, lay speaker, first time ko pong gagamitin itong text na to, kaya kakaiba po ito sa akin. Na experience as I use this text na pag-uusapan natin this morning. At baka iba rin po ang message ngayon, kasi sanay po kayo sa akin, 30 minutes lang po akong mag-message. Pero baka ngayon maiba, baka 1 oras. Kasi iba para may iba. At sinasabi ko, nung tinitingnan ko yung title, iba, baka gusto kong habaan. Pero okay na yan, kasi hindi nakakasya. Pag nilagay ko po yung Sambales, parang hindi nakakasya. Joke po yun. Kung hindi po kayo natawa, di corny. Iba Sambales. Ayan. Okay, so ready na tayo. Medyo na-ready ko na po kayo. Ang message natin ay iba. At magkakaroon po ako ng konting survey. Pwede po ba kayong sumama? Para maiba. May tataas lang po tayo ng kamay. Tingnan natin kung tayo po ba dito ngayon sa church ay iba-iba o pare-pareho. Okay lang po. Pipili lang po kayo. Doon sa dalawang pagpipilian. Okay. Jollibee and McDo. Taas po ang kamay kung kayo po ay more on Jollibee. Ayan, mas gusto sa Jollibee. Ayan, meron. Sino po ang mas marami yata. Gusto sa McDo. Ayan, di ba magkakaiba no? Ayan, dito pa lang sa unang, Ay, bila dito po. Para mas maraming Jollibee. Yung anak ko kasi Jollibee rin yan. Mas gusto niya kasi yung burger steak. So doon pala sa pagkain, kaya lang dito sa atin sa Caste, mas malapit kasi yung McDo. Ayan, yung Jollibee kasi doon pa sa Subic, doon pa sa Sanma. Next po, how about this one? Hindi ko alam kung kayo ay, ako ano yung mas gusto nating ng klase ng cellphone. iPhone versus other brand. Okay. Sino po sa atin yung iPhone ang mas gusto? Ayan, mas konti lang kami. iPhone di po kasi ako. Ayan. Other brand. Ayan. So, mas gusto natin yung ibang brand ng cellphone. Now, pag bibigyan tayo ng, nanonood po ba kayo? Uso pa ba sa inyo to? Isa pa bang debate pa rin pa to sa bahay? Sino dito yung mas kapamilya? Kapamilya? Isa pa pinapanood? Ibig sabihin, ABS-CBN yan. Ayan. Kapuso. Ayan, mga sangre yan. Mga sangre. Okay, sige. Magkakaiba pa rin tayo. Wala ba tayong pinagkasunduan? Next, kung magbabakasyon kayo, saan man gusto nyo? Baguio o Boracay? Tingnan natin to, ha? Sino po ang mas gusto sa Baguio?
Meron na mas gusto sa Baguio. Sino mas gusto sa Boracay? Sige po, ipaplano na po mamaya sa council meeting. Pupunta po tayo. Isasama po natin sa ating po meeting yung pagpunta sa Boracay. And lastly, kung may balita, anong gusto yung unang marinig? Kung merong mas gusto yung marinig, good news o bad news? So kung may dalawang balitang ibabalita sa inyo, ano yung gusto yung unang marinig? Good news or bad news? Sino po ang gusto? Good news muna. Sino naman gusto? Bad news muna. Magkaiba pa rin tayo. Wala po tayong pinagkasunduan. Kaya yung kanta natin kanina, we are living as one body. Mukhang hindi tayo living as one body. Pero hindi po. Yan lang naman po ay ilang survey na makikita natin tungkol sa pagkakaiba-iba at pagkakapare-pareho po natin. Pwede po ba tayo saglit na tumayo? Tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako sa pag-intercede ng presensya ng Diyos sa ating mensahe ngayong umaga. Aming Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon. Magkakaiba-iba man kami ng mga gustong kinakain, gustong puntahan, gamit na cellphone, o marinig na balita. Pero sa oras na ito, nagkakaisa kami sapagkat meron kaming nag-iisang Diyos na buhay na aming sinasamba this morning, O God. Bless us, O God, Lord. Patnubayan niyo po ang mensahe. Kayo po ang siyang aming maririnig. Iba ito sapagkat ikaw ay kasama namin. Ibang mensahe ang ipagkakaloob mo po sa amin. Sa umagay na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, are we ready? 3 puntos lang naman po itong ating pagsasalayan, pag-uusapan. Unang puntos, siyempre lahat ng puntos po ay may iba. Unang puntos, lumalabas na ba siya? Hindi pa. Okay. Isang bumabagang apoy. Ano sabi natin dun sa first text natin? Yung unang iba na ating mensahe ngayon, sabi sa Luke chapter 12 verse 49, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Noong una ko pong binasa ito, paano ko gagawin itong magugustuhan ng mga makikinig sa akin? Siguro lahat tayo ngayon, pumunta tayo dito, ang hinihiling natin kay Lord ay makatanggap ng blessings. Malamang tayo nandito ngayon, ang expectation natin, mayroong pagmapagmahal na Diyos, may isang magandang balita. Bakit nakalagay dun sa unang verse pa lang ng ating salalayan, na parito daw ang Diyos para magdala ng apoy sa lupa. At sabi niya pa sa bandang dulo, at sana nagliliyab na ito. Kaya yung una nating mensahe, yung unang iba, isang bumabagang apoy. Of course, ang palaging prayer natin ay prayer ng maganda. Prayer for us for healing, for more of the reflections of God. Pero dito sa una nating verse pa lang na sinasabi niya na apoy, nagliliyab na apoy, bumabagang apoy. Ang dahilan kung bakit naparito ang Diyos. Magkaroon po tayo ng ilang fire reflection. Buti na lang talaga nauuna yung offering, no, bago yung sermon. Baka para hindi mabago yung ating bibigay. Okay, next. Una natin fire reflection. Pinagsama lang po natin yung fire tsaka reflection. Kinuha ko po ito sa Working Preacher, isa pong website sa atin, po sa mga Working Preacher, August 14. Sabi niya po, ano ba yung tinutukoy na apoy during that time? Sabi niya, fire was meant to destroy the reigning religion and religiosity that people use was a way of guaranteeing their salvation, yet which ironically actually distance people from God. Dito ba sa ating church, ginagawa ba tayong relihiyoso? O ginagawa tayong mas malayo sa Diyos?
The fire was meant to destroy, alisin. Meron siguro sa mga simbahan na kailangan tanggalin, sunugin, paglibayin. Liyabin pala. Fire was meant to destroy those wrong teachings na sinasabi na meron silang guaranteeing their salvation, yet hindi pinalalapit sa Diyos, mas lalo pang pinalalayo. Gusto ko yung mga itsura sa mukha natin. Nag-iisip tayo. Isa pa pong reflection, working preacher, noong August 18, 2019. Kita nyo, kasi po yung alam niyo po ba yung teksto ng mga sa Bible? Sabi nga po daw, pag susundan niyo yung lectionary, mula first year hanggang 4 years, ibig sabihin, after 4 years, kung binabasa niyo lahat yung lectionary, mababasa niyo na yung buong Bible. So naulit-ulitong text na to noong August 18, 2019. Sabi naman po doon sa working preacher, the fire Jesus wants to kindle is a fire of change. The fire of God's active presence in the world. Yung apoy na gustong mangyari at ibigay sa atin ng Panginoon, yung apoy ng pagbabago. Misa kasi na complacent na tayo, magsisimba ako, pupunta ako doon, magpe-pray, mag-o-offering, uuwi. And where is the fire of change? The fire of God's active presence in this world. Apoy ng pagbabago. Gusto ko pong pag-apoyin po kayo. Ang prayer natin, alam niyo po, every time, kapag alam ko meron yung presence ni Lord, ang nangyayari po sa akin, ito secret lang po. Ang tendency ko, hindi ko alam kung bakit nangyayari. Every time na merong message si Lord, may pinagagawa siya, meron siyang revelation sa akin, umiinit po yung tenga ko. Nangyayari po ba sa inyo yan? Umiinit yung tenga ninyo bigla. Hindi naman po ako galit, hindi naman po ako high blood. Pero nararamdaman ko, every time na may gustong i-reveal si Lord, may ginagawa siyang something, nagiinit po yung tenga ko. Hindi naman po kasi Human Torch, no, sa Fantastic Four. And last po, na reflection, okay. Mamaya po kinanta natin kanina, pero mamaya may closing song tayo. Kakantahin natin ulit yung Refiner's Fire. Ang sabi po doon sa kanyang lyrics, purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold. Hindi lang gold, pure gold. Hinawakan yung hikaw. Pure to. Hinawakan yung kwintas, pure to. Lagyan mo pa ng kalamansi at suka. Purify my heart, Lord. Let me be as gold and precious silver. Nakakita na po ba kayong, talagang dinownload ko po ito. Makita natin. Nakita niyo po yung apoy? Hindi pa ganyan kalakas yung apoy, pero ganyan yung apoy na gustong mangyari sa atin ng Diyos. Nandito siya para ibigay yung apoy. Minsan pa mga kwento ng apoy, maraming bumabalik sa ating isipan. Mula sa Bible, at remember si Moses, kinausap siya, during the time, tinawag siya, burning bush. Si Elijah, yung time din, natatanda niyo po si Shadrach, Meshach, at Abednego, anong ginawa sa kanila? Hinagis sila sa pugon. 7 times hotter than the normal. Pero nasunog po ba sila? No. Ang tanong, kung tayo ko kaya susunugin ngayong, meron kasi tayo sinasabi, kahit sunugin mo ako, hindi ako mag-aamoy pera. Di ba, meron tayong ganyan? Pero bilang church, pag susunugin kaya yung church natin, mangangamoy Kristiyano po tayo. Minalala ko, may nasunog na church dati, dun sa Bataan, yung Bethel. Si Pastor Saldi yung pastor during that time. Maraming lumalabas sa atin. Of course, alam natin yung gold. Para maging pure gold, dadaan sa apoy. At yung memory ko nung bata ako,
Di ba yung kasoy? Bago ka kumakakain ng masarap na kasoy, susunugin mo muna yan. Pag nasunog na siya, biyak-biyakin mo na, andun na yung kasoy. Are we ready for refiner's fire? Ang prayer natin, Lord, mag-apoy ka ngayon sa amin, and there's be a fire of change. Your presence will be upon us. That's the first iba na point natin ngayong umaga na ito. Pangalawa, iba. Sige nga, para mayroon po tayong participation. Basahin natin per letter. Letter I, go, basa. Iniiwasang B, bagay. And letter A, aminin. Meron din tayo minsan na may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ayaw natin aminin kasi affected tayo o ayaw natin mabanggit baka kasi may masasaktan. Ayaw natin pag-usapan baka kasi may matisod, merong mawawala. Isa sa mga binasa ko, itong teksto na to ay para sa mga mananampalataya during that time. Anong pa sabi po sa Luke chapter 12 verse 51? Akala ba ninyo na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkababahagi. Habang sinasabi ko yun, parang natatakot ako. Kasi iniisip ko, ang dami ng issue ng divisiveness. At iniisip ko nga noong una, ano ba to? Sarcasm ba to? Na parang sinasabi, nandito ako hindi para pag-isahin kayo. Nandito ako para pagbahabahagi kayo. Ma-divide kayo. Sa Matthew chapter 10, yung ka-related na message, ang nakalagay pa nga doon, nagdito ako hindi para magdala ng kapayapaan. Nagdala ako dito para nagdala ng tabak. Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi babahagi. Doon pa lang sa mga survey natin kanina, magkakaiba na talaga tayo eh. Kung kakain tayo mamaya, magkakaiwalay tayo. Yung iba nasa Jollibee, yung iba nasa McDo. Ano ba sabi sa verse 52? Mula ngayon, ang 5 sa isang sambayanan ay mahati. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Ilan po sa atin ngayon, nagsimba tayo, kompleto tayo bilang family. Tanong lang po ito hindi ko po sinasabing, nasaan po yung anak natin? Nasaan yung ating pong mga kapatid? Nasaan yung iba ating mga tiyahin? Nasaan yung mga pinsan natin? Baka tama naman. Sabi naman sa Bible talagang maghihiwalay kayo magkakapamilya. Siguro yung 3 magkakapatid, dito kayo. Yung isang kapatid, dito ka sa iba. Maging sa pamilya, sabi pa sa verse 53, lumabas na ba? Ang ama, laban sa anak na lalaki, yung anak na lalaki, laban sa ama. Yung ina, laban sa anak na babae. Huwag niyo po akong sunugin, binabasa ko lang po. Yung text po natin. Minsan iniiwasan natin aminin, totoo po ba? Na minsan sa tahanan natin, magkakaiba nga talaga. Iba-iba yung naiisip, iba-iba yung gusto, iba-iba kung saan pinupuntahan, iba yung paningin ng isa sa isa. Pati yung sumunod, verse 53. Sino pa yung magkalaban? Yung anak na babae, laban sa ina, ang biyanan, babae, laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae, laban sa biyanang babae. Nasa text, no? Biblical pala yung pag-aaway namin ng biyanan ko. Sabi ko na nakalagay sa Bible yun eh. Kaya pala di kayo magkasundo eh. Mga kapatid, these are realities. Minsan, doon sa ating binabasang teksto, meron talagang hindi magkakasundo sa pamilya. Yun na lang pagsimba kanina, siguro nag-iisip iba,
Diba? Alas 8, simba ng oras na. 8:30, iiwan na kita. Ang bagal mo. Hindi na ako magsisimba, baala kayo dyan. Hello? Iba. Minsan merong iniiwasan tayong bagay na aminin, pero totoo. Ayoko siya sa inyo. Ang tagal yung magsimba. Ayoko sa inyo, mainit. Wala bang pampalamig? Within the family, there's divisiveness. Kasi sabi ko nga, pag mineses pa ulito, baka lalo pang, di ba? Pagkakaiba. Narito, hindi para sa kapayapaan, kundi para magkabahabahagi. Now, dito po, yung last natin na iba. Mabibilis lamang po ito. Iba, number 3. Basa po. Iba, ako. Ayan. The question is, iba ba tayo? O pareho din tayo ng iba? Iba ba tayo dun sa iba o pareho lang din tayo nila? Yung ginagawa natin, pareho lang din ba? Sabi sa Luke chapter 12, verse 56, mga mapagkunwari. Sa English, you fool! Mga mapagkunwari kayo. Marunong kayo umawawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi nyo naunawa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Totoo naman, minsan, di ba, kanina tumingin din tayo sa mga bandang 7:30, 8 o'clock. Uy, madilim ah. Uulan yata. Ang galing, umulan! Tapos, ay, nawala yung ulan. Mamayang gabi uli uulan. Minsan sinasabi po sa text, ang galing-galing natin na interpret yung nangyayari dun sa ating panahon. Pero yung panahon, nakasalukuyang panahon ngayon, kung ano yung gustong itinuturo nito, hindi natin malaman. Punta po tayo dun sa Hebrews chapter 12. Yung isa pong text natin. Dito po tayo mas papapaliwanagan. Kasi medyo yung kunot ng ulo natin kanina, medyo naliliwanagan ng konti. Hebrews 12:1a. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, naka-underline po, nakalagay, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumapapit sa atin. Pwedeng maaring nagkakagulo sa pamilya because of sin. May mga kailangan tanggalin sa atin, may kailangan i-cleanse sa atin, may kailangan mga sunugin sa atin for us to be cleansed. Kailangan tayong sunugin para mawala yung mga dapat matanggal na. Yung mabaho, yung madudumi, maalis sa atin. Gusto ko pong pag-usapan dito. Minsan may mga issues of holiness inside the church. At tingnan natin kung mga hypocrites ba ang pag-uusap na ito. Nagsimula po akong maging aktibo sa church 1997, Olonga po. At pagpasok ko po noon, may isang debate tungkol sa kabanalan ng praise and worship. Uli ko po, ang context 1997. Ang debate during that time, hoy kayo mga kabataan, tumutugtog kayo, nagtatambol kayo, hindi banal yan. 1997. I was just 17 years old during that time. Huwag niyo na pong computein. 45 po ako. Pinagdidibatihan sa church, huwag kayong magpatugtog, ang ingay nyo. Within the church, yung mga matatandang babae during the time, nagpapakanta kami, nakatakip ang mga tenga. Mga demonyo. Naiingayan sila, and literally sinasabi lang, hindi maka-Diyos yung ginagawa nyo. Kaya marami ng sandali sa Olongapo Church dati, na marami nang umalis. Why? Kasi nakundi na sila. Hindi kami makapag-praise and worship dito, aalis kami.
gagawa kami ng ibang church. Because there is divisiveness. Ano ba talaga? Banal ba ang praise and worship? Yung pagtambol, kabanalan ba yan? Hindi. Lubaon tayo, year 2000, officer na po ako ng district na kabataan during that time. Ang next na issue sa amin, hindi ko po alam sa inyo, ginagamit ko po yung example sa akin. Ang next na issue during that time, mga kabataan namin, lalo ng mga kabataang lalaki, paghihikaw. Naging debate po yan sa amin. Bakit yung mga kabataan na yan? Tumatayo pa kayo, tumutugtog kayo, nakahikaw kayo. Makademonyo yan. Pero that is year 2000. Pansinin nyo ngayon, 2025, wala na. Hindi na siya issue. Kaya minsan yung mga nangyayari sa atin ngayon, parang pag nakasanayan na, okay na. Marami nang nakahikaw na lalaki, okay na yan. Hindi na issue yan, papasukin na lang natin yan. It's not anymore an issue. Balik pa rin, nung praise and worship, nung dumating ng year 2000, nung kami na po yung nagpapakanta, nauso na pa yung sumasayaw-sayaw, tumatalon-talon, again na naman, nakarinig na naman kami, ano to, disco? Ginawa yung disco yung church. Mga kapatid, di po ako nagbibigay dito ng kung yung tama at mali, kayo po mag-interpret, pero during that time, that was the issue. Kasi may ginagamit din kami doon dati, na may mga ilaw-ilaw pa kami. Meron pang pausok. Mga demonyo talaga itong mga kabataan na to. Nagkakahiwa-hiwalay during that time. Meron pong paghahati-hati. Now, yung mga issue po ngayon, bagong issue. Siguro nagsimula to 2020, 2020s. Meron na po kaming mga kasabayan, kabataan, na leader ko during that time, na uso na yung nagtatato. Mga leader, kasama kong officers, kasama kong mga kabataan, meron na namang question, bakit nagtatato? Mga demonyo talaga. Pero meron na rin po sa iba na nakatato at tanggap. So which is which? Kaya nagkakaroon ng division. Nagkaroon ng pagtingin, okay lang yan, hindi okay yan. Hello? Ngayon sa Senado, nung nakaraan, mayroon pong committee hearing about online gambling. Si Senator Cayetano, sabi niya, pinagbabawal natin papasukin yung mga kabataan sa casino. Pero tingnan niyo yung phone nila, may casino. Tama? Napansin niyo sa GCash niyo, may lumabas noong isang araw. Anong sabi po doon sa GCash? Bawal ka lang mag-scatter. Mahaba yun eh, English yun eh. Di ba ba napansin niyo? Nakalagay doon, hindi na pwede, wala nang link ito ng pag-i-scatter. Wala nang link ng online gambling. At noong isang araw, meron pong nag-post eh. No? Sabi daw sa Psalm 68 verse 1, kalaban ang mga masasamaang scatter. Sabi daw kasi sa Psalm 68 verse 1, rise up, O God, and scatter your enemies. Di ba? Sorry po, ginamit ko lang yan, pero sabi, scatter your enemies. So may issue, paano? Gagawin natin illegal? Illegal? Aalisin natin gambling? What? Sayang naman, di ba? Kasi dati, 20 lang. Tama ba? 20, pwede na pong scatter. Okay, walang sumasagot. Kunwari di allowed. No? And of course, one major issue of divisiveness, alam natin, is about sexuality. And it's sad that the church is divided because of all of these things. At hindi lang yung church, pamilya ang naghihiwa-hiwalay because of some issues in our life. Now, Hebrews chapter 12 verse 1b. Gusto ko po dito tayo magtatapos sa mga part na ito.
Doon po sa Hebrews 11, yung sagutang pagbasa natin, nakita natin yung pananampalataya. One thing I could say, hindi po tayo magiging banal pag wala tayong pananampalataya. And that is one thing for sure. Now, punta tayo sa tungkol sa pananampalatayang dapat meron po tayo. Hebrews chapter 12, verse 1b. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuing nasa ating harapan. Minsan, dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, minsan tinatamad na tayo. Aba naman to, ayoko nang tumakbo, ayoko nang magkaroon ng faith journey, nakikita ko yung kasama ko, ganito na, ito yung kasama ko, ayoko na. Pero ang paalala sa atin ngayon, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuing nasa ating harapan. May pag-asa. Nandito tayo. Yung mga nakikita natin, divisiveness and all of these things, magpapatuloy ka, si Lord ang bahalang kumilos doon, susunugin niya ang gusto niyang sunugin, maghihiwalay ang dapat maghiwalay. Pero tayo, nakatuon ang ating atensyon. Sabi pa sa Hebrews 12, 2a, saan natin tutuon ang ating isipan? Ang paningin natin, 12.2a, ituon natin ang ating Panginoon. Kanino lamang po? Kay Jesus. Yes, marami tayong makikitang pwedeng ikatisod. Marami tayong pwedeng makikitang problema. Pero if we will just focus our eyes on Jesus, everything will be okay. Kung titingtingin kasi sa katabi mo, dito to. Saan tignan? Let's focus ourselves to Jesus. Hebrews 12, 2b. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Our faith is anchored on God and God alone. It's not anchored on some leaders, some workers. We are anchored, your faith, mula po sa Kanya. Simula po nung tayo tinanggap niyo ang Panginoon hanggang sa ngayon, hanggang katapusan. Wala po sinasabing, time out, alis na po muna ako. Wala. Ibig sabihin yung ating pong paglalakad, yung ating pananampalataya magpapatuloy hanggang katapusan. Now, gusto kong basahin sa atin ito ngayon. Sabi po, we are here not to be religious, but to be set apart. Yung pong definition ng holiness, hindi naman po blameless eh. Hindi naman po without sin. Pag sinabi kang banal, you are set apart. Inilalayo ka sa iba. Ito sila, hindi mo kasama yon. Ito ka. That is holiness. Iyan na sila, may mga pulutan na sila, lamig na nung ano. Wala ka doon. Nandito ka. You are set apart. Hello? Ito pupuntahan nila, patay sindi. Huwag kang pupunta dyan. Dito ka lang sa ilaw ng tahanan. You are set apart. That is what holiness is. Now, dito po ako magtatapos. Pwede po tawagin na yung team. Okay lang po ba? Pero then patapos na po ako. Pwede pong, nandiyan po yung banda, ng ating praise and worship. Gusto pong balikan yung lyrics ng Refiner's Fire. Sabi po doon sa lyrics ng Refiner's Fire, my heart's one desire is to be holy. Set apart for you, my master. At gusto ko yung last part. Are you ready? Are we ready to do God's will? Aawitin po natin muli itong Refiner's Fire. Ang aking invitation sa atin po mamaya. And then si Pastor ay pag-pray po tayo. First, baka po wala na po tayong apoy ngayon sa ating pananampalataya.
I will invite you later to come forward. If you want God to inflame you, pag-apuyin muli ang iyong pananampalataya, binubukas po natin yung ating pong harapan na lumapit tayo for prayer. Namamatay-matay na yung ating pananampalataya, umaandap-andap na. Here's the time for us to be cleansed, to be purified. Meron tayong mga nagawang kasalanan, meron tayong mga hindi po nasunod sa Diyos. Hayaan natin sunugin uli ng Diyos. Pangalawa, doon sa pangalawa na meron tayong mga pamilya na hindi po nakakasama ngayon. There's still chance, there's still hope. Yung maaaring pagkakaiba-iba ng pananaw, yung pagkakaiba-iba ng mga naiisip, pwedeng pag-isahin ng Diyos, katulad ng yung ating choir. Let us be one. Kung ang prayer ninyo ay family ninyo na magkasama-sama, come forward and we will pray for that. And the last invitation for us, gusto niyo rin po bang maging iba sa iba? Na mawala na tayo doon, malayo na tayo, maalis tayo. Sa mga hindi po dapat, karapat-dapat, we are inviting you to come later again. And we will pray to the Lord. Oh, let's sing this song. Hallelujah. Salamat, Lord. You're moving right now. Oh, yes, Lord. The invitation of the Lord is for all of us. Hallelujah. Lumapit po tayo. Hallelujah, Lord. You're here right now. You're moving and your fire will overflow in this place, oh God. Oh, yes, Lord. Is to be, Lord, holy, oh God. Holy, set apart for you. Oh, we're choosing to be, Lord, to be holy, right, oh God. Let's all stand. Tayo po tumayo. Set apart for you. Oh, yes, Lord. Master, ready to do your will. Minsan ba po, Lord, purify my heart, oh God. Hallelujah, Lord. Purify my heart. Cleanse me from within. Oh, yes, Lord, make me holy right now. Make me holy, purify. Oh, yes. Hallelujah. Cleanse me from my sin. Deep within. Oh, yes. Finest fire. Oh, Lord. My heart's one desire. Oh, Lord.
aming Ama, salamat po sa buhay. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makilala ka. Hinanap niyo po kami at natagpuan. Kami ay ibinukod mo, itinangi, tinatawag na Kristiyano. Panginoon, kung sa pagkakataong ito mayroon pong bahid na nag-aalangan upang kami po ay tawaging Kristiyano, anak ng Diyos, tupukin niyo po ang lahat ng bahagi ng aming buhay. Ang gawain ng kaaway, ang gawain ng kasamaan, pagkaalipin sa laman, sa lahat ng ito, Panginoon, walang imposible sa iyo. Lumalapit po kami na mayroong pagpapakumbaba. Holy as we are set apart from you. Magkakasala pa rin kami, pero magpapatulong kami sa iyo lagi, Panginoon, upang kami po ay lagi mong dalisayin ng iyong apoy, upang kami po ay makitang tunay na ginto na binayaran ng iyong banal na dugo upang maging isang kagamit-gamit na anak upang ipahayag ka sa marami. Panginoon, ikaw po ang siyang mag-glorify sa buhay na ito. Ikaw po ang mag-glorify, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord, nakatingin lamang kami sa iyo. And if we are one in truth, kami po ay magkakaisa. Ang pamilya po namin ay isa na nakatingin sa iyo. Salamat po sapagkat nandyan ka upang kami po ay kupkupin mo ng iyong kapangyarihan, upang kami po ay maging matatag sa hamon ng mundong ito. Mamimili kami lagi, pero ang pipiliin namin, Panginoon, ay ikaw. Ang pipiliin namin ay ikaw. Ang iyong mga salita, ang iyong kadakilaan, ang pipiliin namin, Panginoon, ay maging tapat sa iyo. Katulad ng aming inawit, Panginoon, we are purified by your fire. We are set apart and we are willing to do your will. Kung ano po ang kalooban mo, siya po namin gaganapin, siya po namin gagawin. Father, we ask the fresh anointing of fire today. Lord, ibaba mo niyo po ang apoy upang maging biyaya, pagpapala, kapangyarihan na siya pong lulukob sa amin. Salamat, salamat, salamat po. I am praying for everyone's prayer. Dalangin ko po ang panalangin ng bawat isa. Dalangin ko po ang iniisip naming mga tao. Mayroon pong membro ng aming pamilya na hindi po namin nakakasama. Gusto po namin na mabuo po kami sa iyo. Lord, I am praying, God, sa mga kaklase, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa mga kabarangay. Lord, gusto po naming maging isa sa iyo. Salamat, salamat po. Ano man po ang mga hiniling ng iyong mga anak, I am also praying for healing. I am praying for restoration. I am praying for God's strength, for your strength that is overflowing. I am praying, God, for your blessing, for your overflowing blessing. Lord, I am praying for breakthrough, for promotion. Lord, salamat po sapagkat nandyan ka lagi para sa amin. Ito po ang aming masamo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo.
Tanggapin namin patuloy, O Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig na kumukupkup sa amin. Sumaaming lagi, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, lubos na kapangyarihan na walang imposible sa iyo. Sumaamin ang lahat ng iyong pong pagpapala, lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan, inaangkin naming pangyayarihin niyo po sa amin. Ang sinasabi ng iyong mga salita, pangyayarihin niyo po sa amin. Salamat, salamat, salamat po ng marami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Patuloy natin angkinin ang kanyang biyaya sa ating lahat at tumayo tayong taglay ang kanyang kadakilan at pag-ibig. God bless us more. Bakit ako'y pinili mo tinalaran? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya